Magandang araw po, tita at tito. Napansin niyo na ba kung bakit ang alugbati ay tumutubo sa gilid ng bakod? Ang presyo ay mura lang pero tinatawag ito ng mga scientist na hari ng mga gulay. Mas nakakagulat pa, maraming pag-aaral mula sa Amerika ang nagpapatunay na kapag kumain ka lang ng kalahating mangkok na lutong alugbati, nakakakuha ka na ng 190% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng vitamin A. Ibig sabihin ay doble pa sa kailangan ng mata natin sa isang buong araw. Pero may isang nakakatakot na katotohanan. Kung ikaw ay kabilang sa 3 grupo ng tao na bawal sa gulay na ito na tatalakayin natin sa video na ito, ang masustansyang sabaw na ito ay agad magiging lason na maaaring magdulot ng bato sa bato at mabilis na makasira sa sistema ng digestion. Kaya naman, kung kakainin natin ng tama ang alugbati araw-araw, ano ang 7 kahangahangang benepisyo na mangyayari sa katawan? At sino ang dapat na lubusang iwasan ito? Halina't alamin natin para mapangalagaan ang ating kalusugan. Una, ipapaalam ko sa inyo ang mga sustansya ng gulay na ito. Hindi lang ito simpleng gulay sa bakod kundi isang tunay na pabrika ng nutrisyon. Napatunayan ng agham na ang alugbati ay may vitamin C na 3 beses pa sa ordinaryong mustasa, tumutulong sa malakas na ugat at mabilis na paggaling ng sugat. Ang vitamin A nito ay 1.5 beses pa sa kale. Ito ang pinakamurang natural na gamot para sa mata ngayon. Ang malagkit na substance na ayaw ng marami ay talagang pectin, ang agintong likido na naglilinis ng toxins at taba sa bituka. Lalong mahalaga kung mayroon kayong alugbati na may lilang tangkay dahil puno ito ng antioxidants na nakakapagpabata ng mga ugat. Kaya sa halip na bumili ng mamahaling supplements, sapat na ang mangkok ng sabaw ng alugbati araw-araw para magkaroon kayo ng sariling gamot sa loob ng hapagkainan. Ngayon, ipapaliwanag ko ng detalyado ang 7 kahangahangang epekto sa inyong katawan. Una, ang alugbati ay parang makina na naglilinis ng dumi sa digestive system, paalam sa TB at almoranas. Mga minamahal kong tita at tito, habang tumatanda tayo, mas bumagal ang ating digestive system. Ang bituka ay hindi na gaanong gumagalaw, matagal matunaw ang pagkain, at natutuyo ito sa malaking bituka. Dahil dito, marami sa atin ang matagal sa CR pero hirap pa rin, palaging kabag ang tiyan at hindi komportable. Kapag matagal, maaaring lumala ang almoranas, magdulot ng sakit at pagdurugo. Ang espesyal sa alugbati ay ang natural na malagkit na substance nito. Kapag kinain, ito ay parang protective layer sa tiyan at bituka na nagpoprotekta sa lining, binabawasan ang irritation, at tinutulungan ang bituka na gumana ng maayos. Kasama ang maraming soluble fiber, tinutulungan nito na mapanatili ang tubig sa dumi, gawing malambot ito, at madaling ilabas. Sa madaling sabi, ang alugbati ay parang malambot, na walis na naglilinis ng dumi sa bituka, at parang langis na nagpapadulas para madaling dumaloy ang lahat. Kung kakain kayo ng regular 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, kasama ang sapat na tubig at magaan na ehersisyo, malaki ang maitutulong nito sa TB. Mas madali ang pagdumi, mas magaan ang tiyan, mas masarap kumain, at mas malalim ang tulog. Pangalawa, ang alugbati ay langis na nagpapadulas sa mga joints, binabawasan ang pananakit, at pinipigilan ang osteoporosis. Marami sa atin paglampas ng 50 taong gulang ay nakakaranas na ng sakit sa tuhod kapag umaakyat ng hagdan o tumatayo. Kapag malamig ang panahon, sumasakit ang mga buto. Ito ay senyales na nauubos na ang cartilage at bumababa ang density ng buto. Ang alugbati ay napakahalaga para sa ating galaw. May calcium, magnesium, vitamin K at iba pang mineral na kailangan para mapanatili ang lakas ng buto. Tinutulungan ng vitamin K na mapunta ang calcium sa buto at hindi sa maling lugar. Para sa mga nakakatanda, ito ay mahalaga upang maiwasan ang osteoporosis at bali ng buto kapag nadapa. Bukod pa rito, ang natural na malagkit na parte ng alugbati kapag niluto ay nagbibigay ng malambot at madulas na pakiramdam na mabuti para sa tuyong joints. Kapag niluto kasama ng alimango, hipon, buto ng baka o lean meat, ang putahe ay madaling matunaw at nagbibigay ng protina at collagen para sa joints. Regular na kain ay makakapagpaigting ng flexibility ng mga joints at mabawasan ang pag-asa sa gamot na pampawala ng sakit. Pangatlo, ang alugbati ay kalasag para sa malilinaw na mata at pinipigilan ang paglubha ng paningin sa pagtanda. Habang tumatanda, madalas tayong makaranas ng malabong paningin, tuyong mata, at hirap magbasa ng maliit na letra. Marami ang akala normal na ito sa katandaan, pero makakatulong ang tamang nutrisyon na pabagalin ito.
Ang alugbati ay may beta-carotene na nagiging vitamin A na kailangan ng retina at cornea. Nakakatulong ito sa paningin sa dilim at pinapanatili ang moisture ng mata. Kulang nito ay nagdudulot ng tuyong mata at mahinang paningin. Dagdag pa, ang dark green vegetables tulad ng alugbati ay may lutein at zeaxanthin. Ang dalawang antioxidant na ito ay nakatuon sa makula ng mata. Gumagana sila bilang natural na filter laban sa blue light at free radicals. Para sa mga madalas manood ng TV, gumamit ng cellphone, o nasa araw, regular na pagkain ng alugbati ay simpleng ngunit epektibong paraan ng pag-aalaga sa mata. Pang-apat, ang alugbati ay mandirigma laban sa mataas na kolesterol, nagpoprotekta sa puso at presyo ng dugo. Mataas na kolesterol, hypertension, at atherosclerosis ay karaniwan sa middle-aged at matatanda. Madalas walang senyales hanggang sa magkaroon ng atake sa puso o stroke. Ang soluble fiber sa alugbati ay nakakadikit sa kolesterol sa bituka at tinutulungan itong ilabas bago masipsip. Binabawasan nito ang masamang LDL cholesterol na nagdudulot ng plaque sa ugat. Ang natural na potassium naman ay nakakatulong sa balanse ng sodium para mapanatili ang normal na presyon ng dugo. Kapag malinis ang ugat, hindi na masyadong nahihirapan ang puso. Kung palitan nyo ang mga pritong pagkain ng sabaw ng alugbati, malaking tulong ito sa inyong puso at sirkulasyon. Panglima, ang alugbati ay pananggalang sa sakit. Mas kaunti ang sakit at mabilis ang paggaling. Habang tumatanda, humihina ang immune system. Madaling magkasakit kapag nagbago ang panahon o kulang sa tulog. Dito nagiging mahalaga ang gulay na puno ng bitamina at mineral. Ang alugbati ay may vitamin C, folate, at antioxidants na nagpapalakas sa immune cells. Nakakatulong ang vitamin C sa paggawa ng white blood cells at mas mahusay na pagsipsip ng iron. Para sa mga bagong galing sa sakit, operasyon, o mahina ang katawan, ang sabaw ng alugbati na may hipon, alimango o giniling ay mainam. Madaling nguyain, madaling matunaw, pero puno ng sustansya. Pagkatapos kumain, mas magaan at mas malakas ang pakiramdam. Pang-anim, ang alugbati ay kaaway ng free radicals, nagpoprotekta sa sakit mula sa ugat. Maraming sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes, arthritis, at cancer ay nauugnay sa chronic inflammation at oxidative stress. Ang alugbati ay may carotenoids, flavonoids at iba pang plant compounds na natural na antioxidants. Tinutunaw nito ang free radicals at binabawasan ang damage sa cells at DNA. Mas kaunti ang damage, mas mababa ang tsansa ng malalang sakit. Sa madaling salita, hindi ito miracle cure pero mahusay na paraan para pangalagaan ang katawan mula sa loob. Pampito, ang alugbati ay gamot sa balat at sigla sa edad na middle age. Marami ang hindi alam na nakakatulong din ito sa hitsura at lakas. Kapag malusog mula sa loob, sumasabay ang balat, buhok at diwa. Para sa mga tita, ang vitamin A, C at iron ay nakakatulong sa paglikha ng red blood cells, nagpapabuti sa sirkulasyon at collagen. Dahil dito, mas maganda at hindi tuyo ang balat, hindi madaling putol ang buhok, at mas fresh ang mukha. Lalong mahalaga sa premenopause at menopause. Para sa mga tito, dahil mas maganda ang digestion, malinis ang ugat, at kaunti ang pamamaga, mas maganda rin ang overall energy at sigla. Mabuti ang alugbati, pero kapag mali ang paggamit, masama ang epekto. Narito ang mahahalagang babala mula sa mga World Health Organizations. Panganib sa bato ayon sa WHO, ang alugbati ay may mataas na oxalic acid. Kung sobra ang kain at kulang sa tubig, ito ay nagiging crystals kasama ang calcium at nagdudulot ng matitinding sakit. Nakahahad lang din sa pagsipsip ng mineral. Ayon sa pag-aaral sa Singapore, may substance ito na nakakapag-lock sa iron at calcium. Sobra-sobrang kain araw-araw ay maaaring magdulot ng anemia at osteoporosis. Panganib sa cancer mula sa natirang sabaw, huwag hayaang mag-overnight ang sabaw ng alugbati. Ang nitrate ay nagiging nitrite na carcinogenic at nakakabawas sa oxygen sa dugo. Huwag kainin ng hilaw. Mahirap matunaw ng matatanda ang hilaw na alugbati at maaaring magdulot ng kabag o diarrhea. Laging lutuin ng mabuti para mabawasan ang toxins at masipsip ng maayos. Kahit gaano ito kapakinabangan, kung kayo ay kabilang sa tatlong grupo na ito, iwasan agad ang alugbati. Mga may bato sa bato o urinary stones, mataas ang oxalic acid at purines na nagpapalaki ng bato. Mga may diarrhea o malamig ang tiyan, masyadong malamig at laxative ang epekto. Mga bagong nagpa-scale ng ngipin, maaaring magdulot ng sensitivity at yellow stains.
Maghintay ng 1 o 2 linggo bago kainin ulit. Dagdag pa, ang may gout ay dapat mag-ingat dahil sa puriness na nagpapataas ng uric acid. Mga minamahal kong tita at tito, mula sa lahat ng naibahagi natin, makikita nating ang sabaw ng alugbate ay hindi lang simpleng ulam kundi isang mahalagang regalo ng kalikasan. Tandaan lamang ang 3 gintong panuntunan. Kainin ng sapat, 3 hanggang 4 na beses kada linggo, lutuin ng mabuti at huwag iwan overnight o lutuin kasama ng baka. At kung may bato sa bato, gout o diarrhea, pansamantalang iwasan muna. Umaasa ako na pagkatapos ng video na ito, ang alugbati sa inyong mesa ay hindi lang masarap kundi magbibigay din ng buong kapanatagan sa kalusugan. Laging pakinggan ang inyong katawan. Sa edad natin, ang kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan para sa ating pamilya. Kung nakatulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video sa inyong mga kaibigan. Kung may masarap na recipe kayo ng alugbati o may tanong, mag-comment lang sa ibaba at sasagutin ko po kayo agad. Naway manatiling malakas at masigla ang lahat. Hanggang sa susunod na video tungkol sa kalusugan. Salamat po.